Mga ka-farmers, magbibigay po ako ng additional tip or bonus tip handog ko sa mga baguhan. Yung regarding po sa nabanggit kong Landrace, Large White, and then yung F1. Pang market po talaga maganda ang sa video na ito aalamin po natin kung ano ang tatlong ideal lahi ng baboy na magandang gawing inahin or yung tinatawag na top 3 best mother breeds. Pero bago tayo magpatuloy, disclaimer, ang mga positibo at makabuluhang impormasyon dito sa video na ito ay nagmula sa mga eksperto na hinandog nila para sa ating lahat bilang mga nag-aalaga ng baboy o mga hog resource sa lipunan. At ang tips na ito ay para na rin sa mga baguhan o sa mga magsisimula pa lang mag-alaga ng baboy. Isa ka po ba sa mga nagkaroon ng katanungan sa iyong sarili kung ano nga ba ang magandang lahi ng baboy na gawing inahin bago ka magsimulang mag-alaga nito? Isa po nating kababayan na si Kabayang Cora Liasos ang nagtanong at sinabing, Kuya Dodong, ask lang po, ano ang ideal gawing inahin? Paki-videos po, thank you in advance. Okay, ito na po. Ito po ang 3 or top 3 best mother breeds. Take note beginners. Number 1, Landrace. Si Landrace ay kulay puti, mahaba ang katawan, at binansagan ng karamihan na the Queen of Sows dahil sobrang maraming gatas ang baboy na ito kasabay sa tamang pag-aalaga. Bihira ito magkaroon ng agalaksya o agalasya. Maliban nito, kadalasan si Landrace ay marami ang mga labasan ng kanyang gatas, 14 piraso pataas, na sapat sa kanyang mga biik na isisilang. Mabait at kalmado lang ang baboy na ito at mabait din sa mga biik o sa kapwa baboy niya. Ganyan si Landrace, ngunit ang kahinaan lang niya ay medyo may kahinaan lang ang kanyang mga paa kumpara sa ibang mga lahi ng baboy. Nakababa ang kanyang tainga papunta sa lupa at nakatakip ito sa kanyang mata. Magaling ito na inahin. Maraming manganak lalo na kung timing ang pagbulog o pagpapalahi sa kanya sa panahon ng siya ay nag-standing heat period. Matipid sa pagkain at mabilis lumaki. Ganyan po ang sinabi ng mga eksperto tungkol po kay baboy na Landrace bred. Ang ikalawa sa top 3 best mother breeds ay Large White or Yorkshire. Si Large White ay kulay puti rin. Malapad ang likod o katawan, pati na rin ang kaniyang mukha. Si Large White ay bihira din ito nagkakaroon ng agalaksya or agalasya. Marami rin ito magatas kasabay ang tamang pag-alaga sa kanya. Magaling na inahin, mabait sa mga biik o kapwa baboy. Nakatindig ang kanyang tainga lalo na kung siya ay nasa standing heat period. Marami rin ito mga anak lalo na kung timing din ang pagpapakasta o pagpapabreed sa kanya sa panahon ng standing heat period. Matipid ito sa pagkain at mabilis ding lumaki. Ang kanyang mga labasan ng gatas ay kadalasang mahigit 14 piraso rin. Matibay ang katawan ni Large White. Malakas din ito kumain. Ang pangatlo sa 3 best mother breeds ng baboy inahin ay F1 Gelt. Para po sa mga baguhan, ang F1 ay first generation resulta ng crossbreeding sa dalawang pure breed na lahi ng baboy. Example, una, ang pure breed na Landrace na baboy inahin, kapag nag-standing heat ito at pinarisan o ginamitan mo siya ng pure Large White na barako or boar, ang magiging biik na isisilang ng Landrace na inahin na yan ay magiging F1.
Kabaliktaran, example number 2. Kung ang pure breed na large white na baboy inahin ay nag-standing heat at i-crossbreed mo siya halimbawa sa pure landrace na barako or boar, ang magiging biik na isisilang ng pure large white na yan ay F1 din. Ang F1, ito po ang pinaka ginagamit ng mga commercial farms. Hindi naman daw lahat pero kadalasan. Pati na rin sa mga backyard katulad natin mga ka-farmers. Ang katangian ni landrace at large white ay nandyan na kay F1. Hybrid vigor or hybrid vigor. Mas maraming biik, mas matibay. Idagdag ko lang din po pala mga kababayan, anumang klase ang lahi ng baboy natin ay dapat pa rin nating sikapin na matutunan ang tamang pag-aalaga sa kanila, lalo na sa baboy inahin, kabilang na ang tamang timing sa pagpapalahi sa kanila. Tandaan po natin mga baguhan dyan na kahit anong ganda sa lahi ng baboy, kapag hindi tama ang timing sa pagpapabreed sa kanila, ay posible itong magdulot ng hindi magandang ani sa ating babuyan. Mga ka-farmers, magbibigay po ako ng additional tip or bonus tip handog ko sa mga baguhan. Yung regarding po sa nabanggit kong landrace, large white, and then yung F1, pagdating naman sa barako o kaya boar na gusto mong iparis, depende po sa kung anong purpose ang iyong balak na maangkin na biik. Example, yung F1, balak mong pabatain siya. Tapos ang bata nun is gagawin mong fattening. So ang suggestion ko na magandang ipares na barako yung Duroc o kaya Petrain, no? Duroc o Petrain. Pwede rin po halimbawa yung F1. Then gusto mong parisan siya ng crossbreeded din na barako. Mayroon akong alam kasi na farm po dito sa amin na mayroon siyang barako na barako na crossbreeded sa sa Duroc tsaka Petrain. So ipares mo yun sa F1, maganda rin po ang kalalabasan sa biik na isisilang ng F1 kasi nga pang market po talaga maganda ang quality ng biik po. So mabilis lumaki, fast grower mga ka-farmers po. Ganun lang po ang additional tip na akin pong inihahandog sa inyo mga kababayan. Patuloy lang tayong mangalap at umalam ng mga basic na kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Huwag mawala ng pag-asa, dapuan ka man o dapuan man tayo ng mga kabiguan sa buhay. So yan po mga kababayan, ang kadalasang top 3 best mama pig breeds dito sa ating bansang Pilipinas. Landrace, large white at F1. Ikaw ka-farmer, anong breed ng baboy inahin meron ka ngayon dyan sa iyong farm? At ano-ano ang mga karanasan mo sa bawat isa sa kanila?